check, sound check. Sound check. Hello po. Hi. Good evening po sa ating lahat at good evening din po sa mga kasama natin sa online. Bago po tayo magsimula ay tayo po muna ay manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Lord Jesus. Maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nandito to receive your message. We pray, O Lord God, you prepare our hearts so that it will be receptive to your words, Lord. Itago niyo po ako sa likuran ng iyong krus upang ang salita niyo lamang po ang mamumutawi sa aking mga bibig. Maraming salamat, Lord, and we glorify your name, Father. In Jesus' name, pray, amen and amen. Ayon po sa Harvard Business Review last December, ang tao daw po ay gumagawa ng at least 33,000 to 35,000 decisions every day. Decisions po patungkol sa ating everyday needs, for health, for fun, big and small decisions. Ayon po sa study, ay marami po tayong kinakaharap na pagpipili every day. Dahil po dito, sa dami po ng desisyon, ay kadalasan po ay nakakapaggawa po tayo ng mga decisions na padalos-dalos sa worry, sa overthinking. Sabi ni Lord sa Matthew 6 verse 31 to 33, "Therefore, do not worry, saying, 'What shall we eat or what shall we drink?' For after all of these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you will need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added to you." Ang context po na ito ay si Jesus ay nagtuturo sa bundok about na wag pong magdwell ang mga tao sa anxiety. Na instead po na mag-focus po tayo dito, ay tayo po ay mag-focus sa Kanya at saliksikin po siya. Sa lahat ng pangangailangan natin sa everyday, lahat naman po tayo ay may pangangailangan. Let us remember that the Lord is our provider. Sinabi na nga po sa atin ni Brother Sam last January that the Lord is our source and our resource. Sabi ni Jesus, unahin natin sa Lord and He will take care of everything. Let me tell you a story about a king who sought the Lord. Isang hari na sumaliksik sa Panginoon. Ito po ay makikita sa 2 Chronicles 26. Siya po ay si King Uzziah, ang king of Judah. Basahin natin sa verses 4 to 5. "He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father Amaziah has done. He sought God during the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. As long as he sought the Lord, God gave him success." Si King Uzziah ay kilala po siya bilang isang powerful, matalino at innovative na hari. At siya rin po ay sumaliksik sa Panginoon. Nakikita po sa verse that as long as he sought the Lord gave him favor. The Lord gave him victory. Makikita po yun sa buong chapter na sa kanyang mga military accomplishment, mga binild and power. Pero po, in the peak of his power, nagkaroon po ng pride. Naging unfaithful po siya kay Lord, nag-fade po ang kanyang fear of the Lord. At dahil po doon, nakapag-decide po siya na gumawa ng isang bagay na dapat lang pong ginagawa ng isang priest. Dahil po doon, nagkasakit po siya, namatay po siya, at nag-end po ang kanyang reign. Kadalasan po sa pride, ang hirap po lumapit sa Diyos. Sa panalangin po, ang hirap po simulan. May difficulty, ang hirap po gawin. Bilang pong tinatawag na mga anak ng Diyos, tayo po ay tinitignan ng Lord ang ating mga puso. Tinitignan niya kung pinipili ba natin siya, sinasaliksik pa natin siya. Tinitignan niya po. We will lay down our ambitions, our plans in the hands of God. Will we do it in His ways? Will we surrender? Magiging faithful ba tayo? Tinitignan po yun ni Lord. Kadalasan po kasi, when we do not seek God first, and when nakakalimutan na si Lord, ay nakakapag-decide tayo on our own that could lead us to be away, that could lead us to become against the Lord.
Katulad po ni King Uzziah, maganda na po ang ginawa sa kanya ng Panginoon. Naging hari po siya from a young age of 16. Nakita po na as long as he sought the Lord, great success po ang binigay sa kanya, marami pong success. Pero po, dahil po sa pride, nalilimot si Lord. Nagde-decide excluding God. Sa pangalan po ni King Uzziah, ang ibig sabihin po nun ay, God is my strength. Maaari po, dahil po naging unfaithful siya, nakalimutan niya po na kanyang victory, ang kanyang strength, ay hindi po galing sa kanya, at ito po ay dahil po sa Panginoon. Reminder po sa atin na ganun po. Si King Uzziah, nadapa po siya ng paulit-ulit sa mga desisyon na hindi muna nagkonsulta sa Diyos. Reminder po sa atin sa Galatians 1 verse 10. For am I seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were trying to please man, I would not be a servant of God. Subject po tayo. Baka po nag-go with the flow na lang po tayo with the system of the world. Ayon po sa Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Sinabi po na, trust in the Lord. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart. Ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating puso. Trust in the Lord with all our heart. Pag sinabi pong all, ito po yung patungkol sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi naman po sinasabi na wag na po nating gawin ang ating mga responsibilities sa buhay natin, katulad po sa ating trabaho, sa pag-aaral, sa ating pagbibusiness, etc. Sa totoo lang po, ay ito po ay mabuti. Dahil po dito po ay isa rin po to sa paraan upang tayo ay makapaghalubilo sa ibang tao to share the gospel. Dito po, natatrain po tayo at dito po, nagiging paraan po ito para ma-bless po tayo ng Panginoon at ma-bless din po yung ibang tao through us. But this emphasize sa mga pagpipili po natin, we must choose to seek God first, consult Him first. Relying on Him always. Magtiwala po tayo sa Diyos. Ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Diyos. Sa buhay po, there are trouble. Sinabi na nga po sa scriptures. But take heart, Jesus has already overcome the world. The world is unpredictable, unstable, changing, and will always disappoint. Minsan po, you hold on something, pero bigla lang po itong na-disappear. Kanino po tayo mag-rely? Siyempre po sa Diyos na hindi nagbabago, sa Diyos na hindi po tayo nag-iiwan. Kapayapaan po ang binibigay ng Diyos. Sa Psalms 32 verse 8, I will teach you, I will instruct you and teach you in the way that you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Hindi po tayo pinabayaan ni Lord na hindi equipped. Mahal po tayo ng Diyos. He will realign our life. He will lead us to the path that we are created for. Madidiscover po natin ang ating purpose in life as we choose to prioritize Him, sumaliksik sa Kanya, and rely on His teaching. As a follower of Christ, we must make decisions that pleases God. Sa story po, when Jesus visits Mary and Martha, the Lord is worried sa puso po ni Martha na sa lahat po ng pinagkakabisihan natin in life, na let's not be Martha, na nandun na po siya, pero she fails to recognize the importance of connecting and sitting and choosing to sit at the feet of Jesus. Alalahanin po natin ang sinabi ni Lord sa mountaintop na that we must seek the Lord first. Sa Sunday series po natin, wag po tayo gumaya kay Esau na sa simpleng soup, sa fleshly desire, ay pinawalang halaga niya na ang importance ng kanyang birthright, ang importance ng blessing. Bagkus tignan po natin ang ginawa po ni Jacob, ang kapatid niya, na na-recognize niya at pinahalagahan niya ang blessings ng inheritance. Hindi niya po tinigilan si Lord
hanggat hindi siya nabibless. At katulad din po sa Sunday series natin kay Obed-Edom na sa kanya pong desisyon na magstay po sa kanyang bahay ang Ark of the Covenant ay dahil po doon, na-bless po siya, na-bless po ang kanyang mga bahay, ang kanyang bahay, at na-bless din po ang kanyang descendants. We must set an example for our family. Sa mga decisions po natin, maganda po na nakikita ang wisdom ni Lord. Nakikita po sa buhay natin ang love ni Lord at ang kapayapaan ng Lord sa buhay natin. Nakikita that we make it our top priority to be with the Lord. Sa mga schedule po natin na nakikita po na inuuna po natin ang lahat ng sa Diyos at para sa Diyos. At nakikita rin po na tayo po ay nag-set aside ng time sa ating quiet time with the Lord. Sinisik natin si Lord at mas excited at mas eager na po tayo sa pagdalo sa ating Sunday service, Bible study, prayer meeting, yada, at ganoon na rin po ka-committed sa ating prayer life na desire na po natin na madala ang ating family sa ating special prayer meeting next week. Tonight po, isama po natin sa ating panalangin ang ating family members na madala po natin sila sa Panginoon. Magkaroon po ng magandang pagkakataon na makasama po natin sila living a life na nakasentro kay Jesus at nakaturo sa Diyos. Let us pray to a heart that seeks God first. Yung puso po na punong-puno po ng desire to know more about the Lord. Ang puso po na umaapaw na na-encourage po yung mga taong kasama natin na sila din po ay to live a life with the Lord. Sa verse po natin, sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added to you." Let us remember that when we seek God, it is never in vain, it is always a gain. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po sa paalala niyo po sa amin na kayo po sa lahat po ng aming ginagawa, kayo lamang po ang aming uunahin, Lord. Lord, help us, Lord. Alam po namin, on our own, hindi po namin kaya, but with you, Lord, sa pag-guide niyo po sa amin, ito po'y makakayanan po namin. We are complete in you, Lord. And dinadalangin din po namin, Lord God, na every day of our lives, Lord, that kami po, tulungan niyo po kami sa aming mga desisyon sa araw-araw na lahat po ito ay naayon po sa inyong will. We worship you, Lord, and we glorify your name, O Father. In Jesus' name we pray, amen and amen.